Patakbong pumasok si Elsa sa opisina ng CEO ng MHS Furnishing Incorporated. "Good morning, sir." Hinahapog bati niya sa lalaking naka-black suit at nakaupo sa harap ng lamesa ng CEO. Late na kasi siya at nanggaling pa siya sa ospital kung saan siya part-time ambulance driver. "Who are you?" Kunot noong tanong ng gwapong lalaki. May kasama itong magandang babae na nakaupo sa couch. "I'm Elsa Velasco, sir. Temporary driver ng CEO. Anak ako ni Ador. Nakalive kasi ang tatay ko dahil nagpapagaling ng paa niya na napinsalan ng aksidente." Nasuyod pa siya nito ng tingin. "I'm Felix Madrigal, the CEO." Pakilala nito. "Are you sure you can drive?" Pagkuwan ay tanong nito, nagduda pa. Hindi po ipagkakatiwala ng tatay ko ang trabahong to kung hindi ako marunong magmaneho. May professional driver's license po ako. "Okay, prepare the car. Here's the key." Inihagis nito sa kanya ang susi na kanya namang nasalo. Pagkuwan ay lumabas na siya at pinuntahan sa parking area ang kotse ng CEO. Binuksan na niya yon at pinaandar. Sumunod din kaagad sa kanya ang CEO kasama ang babae na halos mahubaran na sa liit na tela ng suot nitong pulang skirt at blouse. Pinagbuksan niya ng pinto sa backseat ang mga ito. "Saan tayo pupunta, Felix? Kanina pa ako sa opisina mo, hindi mo ako binigyan ng makakain." Reklamo ng babae. Lumulan na rin ng kotse si Elsa. Hinintay niya ang order ng boss kung saan sila pupunta. "Sinabi ko sa'yo kanina na sumabay ka na sa assistant ko sa pag-alis. Alam mo namang busy ako." Sabi ng CEO sa babae. "Pinapunta mo ako sa opisina mo para masahihin ka tapos walang reward?" Ungot ng babae. May paghagod pa ng kamay sa dibdib ng CEO. "Anong reward ba ang gusto mo?" "One night with you is enough, Felix." Tumawa ng pagak ang lalaki. "I'll give you money to spend whatever you want. Lady driver, mag-drive ka na." Pagkuwan ay baling at utos nito kay Elsa. Hindi siya kaagad kumilos. Maya-maya ay pumiksi siya nang kalampagin ng babae ang likod ng kanyang upuan. "Hoy, ano pang hinihintay mo? Mag-drive ka na!" Bulyo sa kanya ng babae. May iritasyong sinipat niya buhat sa salamin ng babae. "Pakibilisan dahil malilate ako sa meeting." Utos din ng CEO. "Yes, sir." Anya, nagmaniobra na siya ng sasakyan. Nang makarating sila sa highway ay bigla niyang pinaharurot ang kotse. "Ay, ano ba yan?" Tili ng babae na biglang nasubsob ang mukha sa likod ng upuan ng driver. Nagulat din ang CEO pero hindi nagreklamo. "Pasensya na, nakalimutan kong hindi na pala ambulance car ang minamaneho ko ngayon." Sabi ni Elsa. "Baliw ka ba? Ayusin mo magmaneho. Ayoko pang mamatay, aba." Angel ng babae. "Sabi ni boss, bilisan ko kasi malilate na siya sa meeting eh." "Nangangatwiran ka pa." "Enough." Awat naman ni Felix. "Mag-drive ka ng maayos, Elsa. Saktong bilis lang at huwag mong gawing ambulance car tong SUV ko." Pagkawa na isabi nito. Binagala naman niya ng konti ang takbo ng kotse. "Saan po tayo, sir?" Tanong niya. "Sa Jones Hotel." Tumahimik na siya at nag-focus sa pagmamaneho. "Sa mall na ako bababa, Felix." Maya-maya ay sabi ng babae. Inihinto ni Elsa ang kotse sa tapat ng mall. Dumadabog pang bumaba ang babae at pabagsak na isinira ang pinto. Muli rin siyang nagmaneho. "Kumusta na ang tatay mo, Elsa?" Tanong ni Felix na bumasik sa katahimikan. Nakalabas na po siya ng ospital pero kailangan pa ng therapy sa kaliwang binti niya. Malaki rin ang sugat sa paa niya kaya hindi siya makapaglakad ng walang saklay. Anya. "Sabi ng assistant ko ay nahagip ng van ng tatay mo habang sakay ng motorsiklo." "Opo, namatay ang driver ng van tapos nabunggo sa poste ng kuryente ang sasakyan. Kaya hindi kami natulungan sa ibang gastusin sa ospital." "Nagpadala na ako ng pera sa assistant ko para tulong sa tatay mo. Nasa Cebu kasi ako last week kaya late ko na nalaman ang nangyari." "Salamat po, sir." "Teka, akala ko lalaki ang anak ni Mang Ador. Wala siyang nabanggit na may anak siyang babae." "May kapatid po akong lalaki. Matanda ng 3 taon sa akin pero nasa Cavite siya. Pamilyado na po." "Ano pala ang trabaho mo bago ka nag-part-time as may driver, Elsa?" "Dati po akong OFW sa Los Angeles. Ngayon, part-time ambulance driver po ako dito sa Pinas sa ospital." "Seriously? I thought you were joking when you mentioned the ambulance earlier." Amused nitong saad. Seryoso pa rin siyang nagmamaneho. 5 months pa lang naman po akong ambulance driver, sir." Anya. "I see. Anong trabaho mo naman noon sa LA?" Company driver din po, pero sumasali ako sa car racing.
Wow, ilang taon ka na pala? 26 na po. You're just 4 years younger than me. Ano pala ang tinapos mong kurso, Elsa? Tanong pa nito na tila parte ng job interview. Nag-aral po ako ng mechanical engineering pero hindi ko natapos. Kinapos kasi sa budget kaya nag-abroad na ako. Sayang naman. Pero marunong ka ba mag-ayos ng mga sasakyan? Opo, inaral kong automotive dahil kailangan sa car racing. Impressive. Malaki naman ba ang kinikita mo sa car racing? Depende sa sponsor, sir. Ang kumpanya kasing may hawak sa akin ay hindi naman kalakihan at bago pa lang sa industriya. Kumita lang ako nun ng malaki nung nanalo ako. So, may investment ka na ba from your earnings abroad? Hindi siya nakasagot ng maalala na napunta lang sa kanyang luho ang pera niya na sa huli ay nasayang lang. Ang naipundar ko lang ay house and lot for my family dito sa Pasay City. Nabigyan ko rin ng puhunan sa sari-sari store ng nanay ko. Kahit paano, may naipon naman po ako sa bangko bago umuwi. Umuupa lang kasi ako ng apartment noon sa US. Anya, nagkwento na. That's okay. Maybe your journey isn't that good. Ilang taon ka namang nasa LA? 3 taon, sir. Matagal din pala. Hindi na siya umimik nang makarating sila sa hotel. Do you wanna get inside the hotel, Elsa? Tanong ni Felix nang pababa na ito sa kotse. No need, sir. Maghihintay na lang ako rito sa labas. Anya. Okay, bigyan mo na lang ako ng contact number mo para matawagan kita. Save your number here. Anito at inabot sa kanya ang cellphone nitong na-unlock na. Kinuha naman niya ang cellphone at naisave ang kanyang contact number. Pagkuha na ibinalik niya yun sa CEO. Umalis din ito kaagad. Halos 3 oras naghintay si Elsa bago lumabas ng hotel si Felix. Ibang babae naman ang kasama nito. Iginiit niya na tama ang chismis. Babaero nga ito. Pwede bang ihatid mo ako sa kondo ko, Felix? Tanong ng babae sa CEO nang makarating sa parking area ang mga to. Sure, sabihin mo lang ang address mo sa driver ko. Sang-ayon din ni Felix. Binuksan na ni Elsa ang pinto ng kotse sa backseat. Is she your driver, Felix? Manghang tanong ng babae. Yes, nakalip kasi ang driver ko kaya anak niya ang pumalit. Really? She's pretty. Baka fling mo rin siya, ha? No, mukha ba siyang fling? She looks like a reserved woman. Kumindot pa ang lalaki kay Elsa bago tuluyang lumulan ng kotse. Deadman naman ang dalaga at sumakay na rin. Kaagad siyang nagmaniobra ng sasakyan. Ginabi na sila at nalipasan na siya ng hapunan. Mabuti at bumili siya ng hamburger. Panakaw siyang kumakain habang nagmamaneho. Nag-dinner ka na ba, Elsa? Maya-maya'y tanong ni Felix. Ngayon pa lang po, turan niya. What are you eating? Sinili pa nito ang kinakain niya. Hamburger, sir. Is that enough for your dinner? Hindi siya umimik nang napansing lumapos ang babae sa maskuladong braso ni Felix. I'm not aware you have a caring side, Felix. May concern ka rin pala sa empleyado mo. Sabad ng babae. Of course, I value my employees' effort, lalo na sa mga loyal at maayos ang pagsisilbi sa akin. Baka ngayon lang yan kasi babae ang driver mo. Tumawa ng pagkakang CEO. What do you mean, Laika? I know you. Pagdating sa babae, wala kang sinasanto. You only knew the personality I usually show. Don't judge me, please. Tatawa-tawa lang ang babae. Pagdating sa kondo ng babae ay tumanggi si Felix na ihatid pa si Laika sa unit nito. Saan na tayo pupunta, sir? Tanong ni Elsa nang magyaya ang CEO na aalis na. Sa malapit na restaurant, tura nito. Hindi pa po ba kayo nag-dinner? Tapos na, pero ikaw hindi pa. Nabusog na po ako sa hamburger. Hindi yun sapat. Naghintay ka ng matagal sa akin kanina sa hotel. I forgot to give you money to dine in the restaurant. Okay na po ako. Are you refusing my offer, Elsa? Bahagyang lumamig ang timbre ng boses nito. Yes, sir. Walang abog niyang tugon. Napabuga ito ng hangin, napapailing. I can't believe there's a woman who can refuse me. May disappointment nitong saad. Okay, let's go home. Alam mo naman siguro ang bahay ko. Nito pagkuwan. Opo, sinabi ni Papa. Nag-focus siya sa pagmamaneho. Tahimik na rin si Felix at abala sa pagtipa sa cellphone nito. Pagdating sa bahay ng lalaki sa isang subdivision sa Pasay City, ay kaagad na nagpaalam si Elsa. May sasakyan ka ba, Elsa? Tanong ng binata nang makababa sila ng kotse. Meron po, naiwan ang motorsiklo ko sa kumpanya nyo. Doon kasi ako dumiretso kanina pagkagaling ko ng ospital. Anya.
Wait, nahihirapan ka makasakay ng taxi rito. Maglalakad na lang po ako hanggang sa highway. No, ihatid na kita hanggang kanto. Huwag na po sir, magpahinga na po kayo. Hindi naman nagpumilit si Felix. Okay, take care. Salamat sir. Anya at tuluyang lumisan. Nilakad ni Elsa ang kalsada hanggang highway. Kaagad siyang pumaran ng jeep at lumulan. Malapit lang pala roon ang kumpanya ni Felix. At nang makuha ang kanyang motorsiklo, ay nagli siyang lumulan at nagmaneho pa uwi. Pagdating sa kanilang bahay ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang na naghahapunan. Kamusta ang trabaho mo anak? Tanong ni Elma ang kanyang ina. Ayos naman po, medyo napagod lang ako. Anya habang papasok ng dining area. Kumain ka na ba anak? Tanong naman ng kanyang ama. Kumain lang po ako ng hamburger. Lumuklok siya sa silyang katapat ng mag-asawa. Aba, kumain ka na. Tikman mo itong niluto kong ginisang munggo na may dahon ng ampalaya at pritong tilapia. Ani Elma. Inabot nito sa kanya ang bowl ng ulam. Kumuha naman siya ng plato at sinalinan ng pagkain. Kumusta naman sa'yo si Sir Felix anak? Pagkawan ay usisa ni Ador. Mabait naman po si Sir Felix. Turan niya. Mabait talaga yun anak. May kayabangan nga lang siya at mukhang babaero po pa. Natawa ang Ginoo. Paano mo nasabing babaero si Sir? Iba-ibang babae ang kasama niya. Dinig ko sa ibang empleyadong nakasakay ko sa elevator, palagi raw may dalang babae sa opisina si Sir. Hindi ako naniniwala riyan. Friendly lang talaga si Sir. Magalang sa mga babae. At saka kung babaero siya, edi sana kaliwat kanan siyang may nobya. Wala pa ako nabalita ang naging girlfriend ni boss. Anong tawag niyo rin sa mga babaeng kasama niya pa? Ang alam ko'y mga kaibigan lang niya mga babaeng yun. Kasosyo sa trabaho. Pero may nireretong babae ang parents ni Sir Felix sa kanya. Narinig ko kasi minsan ang usapan nila ng mami niya. Nabanggit ni Madam Helda ang tungkol sa kasal. Wala naman akong pakialam sa issue ng buhay ng amo niyo pa. Basta maayos ang trato niya sa inyo, walang problema. Komento niya sabay subo ng pagkain. Ikaw anak, wala ka na bang balak mag-asawa? Maya-maya ay tanong ng kanyang ina. Sinipat niya ang ina at hindi na itago ang lungkot nang maalala ang yumaon niyang nobyo. Hindi ko na po naiisip ang pag-aasawa, ma. Hindi ko pa kayang palitan si Jake. Pagkawan ay turan niya sa malamig na tinig. Anak, may 1 taon na nakalipas. Hindi ka pa ba nakaka-recover sa pagkawala ni Jake? Ani Elma. Ma, parte na po ng buhay at pagkatao ko si Jake. At ang pagkawala niya ay sobrang sakit. Malayo nang narating ng relasyon namin. Nakaplano na ang future namin. Ang kasal. Pero bigla niya akong iniwan. Emosyonal niyang pahayag, ngunit pilit pinigil ang pagluha. Sorry anak. Gusto ko lang namang makita kang masigla at masaya ulit. Simula nang umuwi ka, hindi na kita nakitang umiti. Mabuti nakakausap ka na namin ng ganito. Hindi katulad noon na parang ibang tao kami sa'yo. Pasensya na po kayo. Nagre-recover pa lang po kasi ako sa depresyon. Sobrang sakit kasi na nasaksihan ko kung paano bawian ng buhay si Jake at sa kandungan ko pa. Tuluyan ng manubig ang kanyang mga mata dahil sa paglukob ng mabigat na emosyon sa kanyang puso. Tama na Elma. Huwag mo na ulit usigin ang anak mo tungkol sa pag-aasawa. Saway naman ni Ador sa asawa. Nag-aalala lang naman ako sa anak natin, Ador. Bilang ina, nahihirapan ako makita si Elsa na halos wala ng emosyon. Hindi mo malaman kung okay pa ba siya. Alam mo naman ang pinagdaanan ng anak mo. Hayaan nating humilo muna ang sugat sa puso ng anak natin. Kasi kung pipilitin natin siya, baka ma-pressure lamang siya. Tama ka, Ador. Pasensya ka na rin, anak, ha? Ginagap ng ginang ang kanyang kamay na may hawak sa kutsara at banayad na pinisil. Tumango lamang ang dalaga, ngunit nawalan na siya ng ganang kumain. Uminom siya ng tubig at tumayo. Papasok na po ako sa kwarto. Pagkuwan ay paalam niya. Walang imik naman ng mag-asawa. 1 linggo na ang lumipas pero hindi pa rin magaling ang injury ng tatay ni Elsa. Pinanindigan na niya ang trabaho bilang driver ni Felix. Lunes ng umaga ay dumating siya sa bahay nito lula ng motorsiklo. Ang aga mo naman, Elsa. Ani Felix nang madatnan siya nito sa labas ng gate. Kararating lang nito at katatapos lang mag-jogging. Nakasuot ito ng itim na sando at itim ding jogging pants. Para po hindi kayo malate sa trabaho, sir. Anya. Alam mo naman ang oras ng pasok ko. Usually, 9 a.m. ako pumapasok. Maaga lang minsan kapag may schedule ng meeting.
Binuksan na nito ang gate at pinapasok siya. Nag-breakfast ka na ba? Pagkuwan ay tanong nito. Tapos na po, tipid niyang tugon. Sinuyod siya nito ng tingin. Ang astig ng outfit mo ah. Para kang sasali sa motocross. Anito, nakangiti. Nakasuot kasi siya ng itim na rider jacket na makapal at itim ding leather pants. Tinirintas niya ang gabaywang niyang buhok. Depensa po ito sa disgrasya, pero may baon naman po akong black slacks at suit sa bag. Pamalit ko mamaya. Ibinaba rin niya ang zipper ng kanyang jacket sa harap. May puting t-shirt naman siyang panloob. Okay, pero pansin ko seryoso mo. I haven't seen you smile since you work for me. Hindi siya umimik. Sa halip ay ipinarada niya sa gilid ng parking lot ang kanyang motorsiklo. Hindi rin niya namalayan na biglang hindi na niya alam kung paano ngumiti ng payak simula nang namatay si Jake. Anong oras po tayo aalis, sir? Pagkuwan ay tanong niya sa boss. 8:30 na. Maliligo pa ako at magluluto ng almusal. Pero kung kaya mo magluto, baka pwedeng ipagluto mo ko ng almusal. I'll pay you. Anito na nakangiti. Ano pong almusal? Garlic rice and baked tuna belly. Samahan mo na rin ng mixed vegetables. Meron sa ref, yung frozen. Okay po. Sumunod siya sa binata papasok ng bahay. Iginiya siya nito sa malawak na kusina at ito na ang naglabas ng kanyang lulutuin. May 1 linggo ka ng driver ko. Pansin ko, hindi ka pala Amy Kelsa. Nagsasarita ka lang kung may tatanong ako. And please call me in my name. Kahit ang tatay mo, gusto kong pangalan ko lang ang tinatawag niya sa akin. Ani Felix. Sumusunod lang po ako sa rules bilang empleyado. I know, but I'm not like the other high-profile bosses. You can show respect in actions naman. Your honesty and good performance are enough to earn your employer's respect. Tumango lamang siya upang hindi na humaba ang usapan. Sinimulan na niyang magluto nang umalis si Felix. Nang maluto ang almusal ay nag-explore sa sala si Elsa. Namataan niya si Felix na pababa ng hagdanan. Nakasuot na ito ng black suit. Ang bango ng niluto mo, Elsa. Anito habang palapit sa kanya. Bumalik siya sa kusina at inasikaso ang pagkain sa lamesa. Sumunod naman si Felix. Tikman niyo na lang kung okay ang lasa ng food, sir. Anya. No doubt. Itsura pala ng pagkain, natatakam na ako. Hinila na nito ang silya at umupo. Sabayan mo na akong kumain, Elsa. Nagyaya pa ito. Salamat pero busog na po ako. Sige na, kahit pumapa ka lang ng ulam. Upo na. Umupo na lamang siya sa katapat nitong silya. Pinagsalin pa niya ng tubig sa baso nito ang binata. Bakit pala nag-for good ka na rito sa Pilipinas, Elsa? Hindi ka ba nag-migrate sa LA? Maya-maya ay usisa ni Felix. Ginupo naman siya ng lungkot nang maisip ang dahilan kung bakit siya umuwi ng Pilipinas. Hindi ako nag-migrate sa LA. Nag-resign ako sa trabaho. Wala na rin kasi ang boyfriend ko na kasama ko sa LA. Anya nang makahugot ng lakas ng loob. Napatitig sa kanya ang binata. Bumagal ang pagmuya ng pagkain. What happened to your boyfriend? Namatay siya sa car racing. Lumipad ang kotse niya sa railing dahil sa kabilisan ng takbo. Dadalhin pa sana namin siya sa ospital pero hindi umabot. Hindi rin kasi kinaya ng medical staff ng events dahil sa lubhan ng pinsala kasi napuruhan siya sa ulo. Sorry for asking. Pero kailan ba nangyari yun? May 1 taon na rin ang nakalipas. Mahirap talagang mag-move on kapag ganyan. Pero marami pa namang chance para makarecover ka sa lungkot. You can enjoy your life with your family. Hindi na siya umimik dahil maging sa pamilya niya ay hindi nawawalan ng dagok. Noong nadisgrasya ang kanyang tatay ay nagatungan ng kanyang trauma. Tumawag pala sa akin ng papa mo kahapon, Elsa. Sinabi niya na obserbahan kita. Minsan daw kasi inaatake ka ng depresyon. Ani Felix na bumasag sa katahimikan. Nakokontrol ko ng depression ko, sir. Kapag hindi ko kaya, umiiwas ako sa kahit na anong sasakyan na nagpapaalala sa akin sa aksidente. May regular psychiatric therapy naman ako at pumasa pa rin ako sa neurological test. Anya. Pero ang lakas ng loob mong maging driver ng ambulance car, ah. Maybe driving triggers your trauma most of the time. Oo, madalas siyang nagtitrigger sa trauma ko. Pero sa halip na iwasan ko, hinaharap ko para masanay ang sistema ko. It's my way of healing. Kung dyan ka mas komportable, ituloy mo lang. If you need help, just tell me. I'm a psychologist. Yun ang unang kurso ko bago nag-proceed sa business management. Namangha siya at napatitig sa binata. Salamat pero kaya ko na to. Napangiti ang binata. Please don't be shy.
Naisip ko na may pinagdadaanan ka from the past na biglang nagpalamig sa pagkatao mo. Sayang ang ganda mo kung itatago mo sa lungkot. Pasensya na. Simula nang nawala ang boyfriend ko, natagpuan kong comfort zone ko ang mag-isa at hindi masyadong nakikipag-usap. Noong mga nagdaang buwan, hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino, maliban sa parents ko. Dahil natatakot ka ba na baka hindi ka nila maintindihan at ma-misinterpret ang actions mo? That's usual, especially if you're suffering from trauma or you have something to avoid just to feel safe and comfortable. May mga tao kasi na once may na-encounter silang tao na medyo weird o hindi pala salita, pinag-iisipan nila ng negatibo. They will think you're antisocial or cold, but the truth is, it's just your way to avoid worsening your trauma. Mataman siyang tumitig kay Felix. Unti-unti ay nagiging komportable siyang kausap to. Natuklasan kasi ni Elsa na marunong itong umunawa at makinig. Tama ka, nakakapagod din kasi magpaliwanag sa tuwing may magtatanong kung bakit ganito ako. Lalo akong inaatake ng anxiety sa tuwing pinapaliwanag ko ang side ko, na hindi naman dapat. You don't need to explain yourself to those people who can't understand you, Elsa. Pero kailangan mong lumabas sa comfort zone mo para mabilis ang recovery ng trauma mo. Unang encounter ko pa lang sa'yo, pansin ko na may mali, but I didn't judge you. Pero hinusgahan mo ang abilidad ko sa pagmamaneho. Tumawa ng pagkakambinata. Sorry about that. First time ko kasi nagkaroon ng babaeng driver. Pero gusto ko malaman kung anong first impression mo sa akin, Elsa. Natitigan niya sa mga mata si Felix at hindi akalaing lalo siyang napapanatag na maging open pa rito. Ang totoo, naisip ko na mayabang ka, pilyo at babaero. Napaubo si Felix matapos sumimsim ng juice. Seriously? Did you really think I'm a playboy? Manghang sabi nito. First impression ko lang yon, base na rin sa sabi ng ibang tao. Paniniwalaan ko pa rin ang sariling obserbasyon ko sa'yo. Anya. Muling tumawa ang binata, napailing. I can't blame you and those who spread the rumor about me. Pero sasabihin ko sa'yo yung totoo. Wala pa ako naging girlfriend since birth. Pero iba-ibang babae ang kadate mo. Nabanggit din yun sa akin ni Papa, pero sabi niya yung mga investor at business partner mo lang yung mga babae. Tama ang tatay mo, Elsa. Higit niya akong kilala kasi palagi kami magkasama. And he's like a father to me. Dating multiple women doesn't mean I'm a playboy. Those women are just my friends. Some of them are my business partners. Wala pa namang nag-a-assume sa mga babae na yun na girlfriend ko sila. Sila mismo lumalapit sa akin. Pero inaamin ko na sinasadya akong palabasing babaero ako para makatakas sa kakulitan ng parents ko. At na kasi sila ng mag-asawa ko. Bunso kasi ako sa 4 na magkakapatid at ako na lang ang single. May isang kuya ako pero nakabukod na ang business. Ang 2 ate ko naman ay mas priority ang career. Kinuha lang nila ang share sa kumpanya namin. Nagulat na lang ako, may pinakilala ng parents ko na babaeng gusto nilang ipakasal sa akin. Napipressure ako kaya gumawa na ako ng paraan para makaiwas sa kanila. Tahimik lang na nakikinig si Elsa sa kwento ni Felix, pero naglaho ang munting inis niya sa binata. Hindi naman pala ito playboy. Isa kasi yun sa ayaw niyang katangian ng lalaki. Maghihintay na lang ako sa labas, sir. Pagkawan ay paalam niya. Tumayo na siya. Sige, mag-explore ka muna sa labas para hindi ka mainip. Anito. Tumango lamang siya at lumabas. Kinuha niya ang kanyang bag sa motorsiklo at dinala papasok sa outdoor unisex comfort room. Nagbihis na siya roon. Nang makapagbihis ay inihanda na ni Elsa ang kotse ni Felix. Hawak naman niya ang susi. Elsa, mamaya mo na panda rin ng kotse. May gagawin pa ako sa study room. Ani Felix habang nakatayo sa bukana ng pintuan. Sige, lilinisin ko lang muna ang kotse. Anya. Okay. Muli itong pumasok ng bahay. Kalahating oras pa ang naghintay si Elsa bago nagyaya si Felix na umalis. Kaagad silang lumulan ng kotse. Diretso na po ba tayo sa opisina niyo, sir? Tanong niya habang minamaniobra ang kotse. Oo, pero mamayang after lunch ay pupunta tayo sa warehouse ng kumpanya sa Rizal. Alam mo ba kung saan yun? Ani Felix. Hindi ko kabisado ang Rizal, sir. Pero sabihin niyo na lang ang eksaktong address ng warehouse. Okay, I'll tell you later. Nang tumahimik ay nag-focus siya sa pagmamaneho. Traffic na sa highway kaya mabagal ang usad ng mga sasakyan. Sinipat niya si Felix buhat sa rearview mirror. Saka lamang niya na-appreciate ang kagwapuhan nito. Anong araw pa lang duty mo bilang ambulance driver, Elsa? Maya-maya ay tanong ng CEO na siyang bumasag sa katahimikan.
Every weekend po, pero minsan nagjo-duty ako sa gabi ng weekdays as on-call driver. Nagtatrabaho ka rin pala sa gabi. Hindi naman ako palagi may lakad. Kaya kung busy ako sa office, pwede kang umidlip habang naghihintay sa akin. Salamat po. I told you, please cut the po and sir. Amused nitong saad. Okay, sabi lamang niya. Pagdating sa kumpanya ay isinama ni Felix si Elsa sa 5th floor kung saan maraming display na furniture. Dito ka na lang tumambay, Elsa. You can take a nap here. Okay lang ako. Nakatulog naman ako ng maayos kagabi. Nakakahiya rin sa ibang empleyado na buong araw nagtatrabaho. Please don't compare yourself to other employees here. Iba ang trabaho mo. Hindi ka lang basta driver ko. You're also carrying the responsibility for my safety while traveling. You should take some rest. Mahaba-haba ang biyahe natin mamaya at baka abutin tayo ng gabi. Sige, pero pwede naman akong gumala rito habang naghihintay, ano? Oo naman. Tatawagan na lang kita kapag kailangan na kita, okay? Yes, sir. Pumasok na ng opisina nito si Felix. Sa halip na umidlip ay gumala si Elsa. Hindi pa niya nalibot ang ibang pasilidad ng gusali. Bumaba siya sa 3rd floor kung saan nakadisplay ang iba't ibang design ng bed frame at ilang bedroom furniture. Ang gaganda naman ng design ng kama. Modern at mukhang matitibay. Anya habang isa-isang tinitingnan ang mga bed frame na yari sa kahoy. Maya-maya ay may babaeng lumapit sa kanya. Elsa? Sambit nito. Nabaling ang atensyon niya sa babaeng nakasuot ng pulang dress na sobrang ikli ng laylayan. Nakasilip din ang cleavage nito. Amanda? Anya nang makilala ang babae. Ito pala ang pinsan niya, anak ng panganay na ate ng kanyang ina na nakapag-asawa ng banyagang negosyante. Why are you here, Elsa? Tanong ni Amanda habang sinusuyod siya ng tingin. May 3 inches din ang takong ng maroon sandals nito, terno sa shoulder bag nito. Nagtatrabaho ako rito. Nag-leave si Papa kaya ako munang pumalit sa trabaho niya bilang driver ng CEO. OMG, ikaw na driver ng fiancé ko? Fiancé? Mariing nangunot ang kanyang noo. Yes, Felix is my fiancé. Our parents agreed to arrange a marriage between Felix and me. Sandali siyang natigilan nang maisip na ikakasal na pala si Felix at sa pinsan pa niyang matapobre. Congrats, Amanda. Matabang niyang bati. Iiwasan na sana niya ito, ngunit hinarang siya nito. Wait, close na ba kayo ni Felix? I heard he's generous to his driver and other employees who work closer to him. Anito, ginagawa ko lang ang trabaho ko at sumusunod sa utos ng boss. Hindi ko tinitake advantage ang kabaitan niya. But at least he talks to you. Oo, pero about work, umuusisa rin siya minsan sa personal kong buhay. Come on, don't be so cold, Elsa. Inakbayan pa siya nito. I know you can easily get Felix's trust. Can you help me convince him to love me? Umatras siya at tinitigan ng madiin si Amanda. Akala ko ba fiancé mo si Felix? Bakit nagpapatulong ka sa akin para mapaibig siya? Felix kept refusing the arranged marriage. Bihira rin niya akong kinakausap na hindi niya ako pinapansin sa tuwing pumupunta ako rito. Maybe if he learns something interesting about my personality, he will give me a chance. Napailing siya. Hindi ko kaya ang gusto mong ipagawa sa akin, Amanda. Tinalikuran niya ito. Wait! Tigil nito. Hinawakan pa siya sa kanang braso. Hinarap naman niya ito. Please, wag mo kong idamay sa drama mo, Amanda. Busy ako. Giit niya. Binitiwan nito ang kanyang braso at humalakip-kip. Hindi naman mahirap ang pinapagawa ko sa'yo eh. Kukumbinsihin mo lang naman si Felix na deserving ako maging wife niya. If you accept my task, hindi ko nasisingilin ng nanay mo sa 1 million niyang utang. Anito na ikinawindang niya. 1 million? Paano naman nagkautang si mama ng 1 million sa'yo? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Nang nadisgrasya ang kuya mo sa kanyang motorsiklo na operahan yun sa spinal cord. Umutang ang nanay mo kay mama, pero sa akin nakiusap si mama na pautangin ng nanay mo. Kulang daw kasi ang pinadala mong pera at nahiya na ang nanay mo na magpadagdag. Natigilan siya nang maalala na humingi ng 300,000 ang nanay niya para umano sa operasyon ng kanyang kuya. Kapapanalo lamang niya noon sa car racing at 1 linggo ang lumipas ay namatay si Jake. Hindi sinabi sa akin ni mama na kulang pa ang perang pinadala ko. Sinabi lang niya na okay na yun. Anya paggawan. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang mama mo. Bali 1,200,000 na yung inutang niya, pero nabayaran ng 200,000 nung nagpadala ka bago ka umuwi. Ang iba, kuya mo ang nagbayad. At ngayon ay wala na silang binibigay, kaya nategang 1 milyong balanse.
Ani Amanda. Bigla siyang nanlumo. 300,000 na lang ang ipon niya sa bangko at nilalaan niya yon para sa medication ng kanyang ama. May maintenance na gamot na rin ang nanay niya para sa high blood at diabetes. Kung gagawin ko ba ang task mo ay hindi mo nasisingilin si mama? Anya pagkuwan. Yes, kung magtagumpay ka na makumbinsi si Felix na pakasalan ako. Ilang sandali siyang nag-iisip. Kung tutuusin ay madali lang ang pinagagawa ni Amanda at wala na rin siyang choice. Ayaw rin niyang ma-stress ang kanyang ina. Sige, payag ako. Pagkuwan ay pasya niya. Malapad nang umiti si Amanda. Thanks, cousin. Pupuntahan ko ngayon si Felix at sasamahan ko siya for lunch. Nag-order na ako ng lunch para mamaya. Punta ka sa office niya ha. I need you to be there to stop Felix from pushing me away. See you later. Tumango lamang siya at sinundan ng tingin ang babaeng paalis. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo si Elsa sa opisina ng CEO dahil tumawag ito sa kanya. Nasalubong niya si Amanda sa lobby na nagdadabog. Elsa, mabuti narito ka na. Please convince Felix to have lunch with me. Sayang kasi ang food na binili ko, oh. Samo nito. Susubukan ko siyang kausapin. Anya at tuluyang pumasok sa workplace ng CEO. Sumunod sa kanya si Amanda. Sir, may kailangan po ba kayo? Magalang niyang tanong sa CEO na nakaupo sa harap ng lamesa at nagtitipa sa laptop. Mag-lunch ka na dahil aalis tayo ng alauna. Nito. Sige, sa labas na ako kakain. No, may food dito, kainin mo. Kinuha nito ang pagkain nasa tray. Nakasilid pa sa magarang lunchbox. Wait, that's the food I bought for you, Felix. Bakit ipapakain mo yun sa driver mo, ha? Apilan naman ni Amanda. Pinukol ni Felix ng masamang tingin si Amanda. Why are you still here, ha? Pinalis na kita, di ba? Angil nito. Nagsungit na. How dare you talk to me like that, Felix? I'm your fiancé. I never agreed to marry you, Amanda. But your parents agreed. Then sila ang pakasalan mo, not me. Now get out. Dalhin mo na ang pagkain binili mo kung ayaw mong ibigay ko yan kay Elsa. Puisit ka talaga, Felix. Asik ng babae. Kinuha rin nito ang pagkain at ibinalik sa paper bag. Napakislot naman si Elsa nang hilahin siya ni Amanda sa kanang braso at isinama palabas. Do something, Elsa. Mabait sa'yo si Felix at madali mo siyang mahimok na magustuhan ako. Ani Amanda pagdating nila sa labas ng opisina. Napabuga siya ng hangin. Sorry, hindi ko ina-expect na suplado rin pala sa ibang tao ang CEO. Halatang galit siya sa'yo. Dapat hindi mo na ginatungan at pinakita mo na deserving kang maging asawa niya. Anya, ginawa ko na lahat. Nagpakaalipin ako sa kanya. Lahat ng mabubuting ugali pinakita ko na. Pero hindi niya ako pinapansin. Baka kapag nakarinig siya ng positive facts about me na mula sa'yo na kapamilya ko, baka matauhan din siya. For the sake of your mother's death, do anything to help me, Elsa. Anito, minablockmail pa siya. Naisip niyang sundin na lang muna si Amanda para hindi nito obligahin ang kanyang ina. Pero sisikapin pa rin niyang mabayaran ng 1 milyong balanse ng utang nila. Sige, gagawin ko ng paraan ng problema mo. Sabi na lamang niya. Balitaan mo ako kapag may progress na, Elsa, ha? Tumango siya. Samantala, mainit pa rin ang ulo ni Felix dahil kay Amanda. Pero nang bumalik si Elsa ay bigla siyang kumalma. Tumayo na siya at nagligpit ng gamit. Umalis na ba si Amanda, Elsa? Tanong niya sa dalaga. Oo, tipid nitong tugon. Naalala ko, pamangkin pala ng nanay mo si Amanda. Sinabi noon ng tatay mo. Naikwento niya ang sitwasyon ng pamilya niyo. Oo, pero hindi kami close ni Amanda. Lumaki kasi siya sa Germany, sa parents ng tatay niya na German. I see. Kaya pala ganun kumakaasta sa'yo si Amanda. She obviously didn't see you as a relative. Mabait naman si Amanda. Kahit buhay prinsesa siya, hindi niya kami kinakalimutan. Tumutulong pa nga siya sa pamilya ko eh. Anito, tila dinedepensahan ng pinsan. Tumawa siya ng pagak. Humakbang siya palapit dito. Baka hindi mo pa kilala ang pinsan mo, Elsa. O baka naman nagkukunwari lang siyang mabait sa inyo para masabing mabuting tao siya at kanyang pamilya. Anya, natigilan ang dalaga. Hindi naman siguro irireto ng parents mo sa'yo si Amanda kung hindi maganda ang ugali nito. Bahagyang uminit ang kanyang bumbunan dahil ang totoo ay kinilatis na niya ang pagkatao ni Amanda. Hindi ako tanga para basta nalang pakasalan ng babaeng hindi ko kabisado. Of course, I investigate first. Natuklasan ko ng spoiled brat si Amanda. Bully sa school, mata pobre. At ang nanay niya ay may history na umaabuso ng kasambahay at ibang empleyado sa kumpanya nila. Mabait ang tatay ni Amanda.
pero konsentidor sa maling gawain ng anak niya. Plastic ang ugali nila mag-ina at napaniwala nila ang parents ko na mabait sila. Pero hindi ako tulad ng parents ko na madaling magtiwala at mauto. Naging business partner lang ni Daddy ang tatay ni Amanda at may ambag sila sa international market ng products namin. But business has nothing to do with my personal life. Isa pa, dugot pawis ko ang ibinuhos ko sa furnishing business para mas makilala pa. Wala ka ba talagang balak bigyan ng chance si Amanda? Maganda naman siya. Part-time model at endorser din ng products niyo. Malay mo, ikaw pala makakapagpatino sa kanya. Iiling-iling siyang umisi kahit iritang-irita na. I will not sacrifice my happy and peaceful life to marry a woman like Amanda. Pero malaki maitutulong ni Amanda sa kumpanya mo kasi may alam din siya sa business at Enough! napipikong pigil niya sa pagsasalita nito. Obvious kasing pinapabango ni Elsa si Amanda sa kanya at lalo siyang nainis dahil tila wala itong interes sa kanya. Hindi rin niya maikakaila na nahuhulog na ang loob niya sa dalaga. Huwag mo nang ipagtanggol ang pinsan mo, Elsa. Ihanda mo ng kotse. Mahinahon na saad niya, pagkuwan ay nag-utos. Aalis na ba tayo? Tanong na lamang nito. Kakain muna tayo sa restaurant bago pumunta sa Rizal. Sige. Lumabas na ito. Sumunod din siya kaagad, dala ang kanyang handbag na itim. Saang restaurant ka kakain, sir? Tanong ni Elsa nang lulan na sila ng elevator. Sa Roosevelt Inn, may restaurant sila ron. Paglabas ng elevator ay dumiretso sila sa parking lot. Pinagbuksan pa siya ni Elsa ng pinto at hindi na siya komportable sa ginagawa nito. You don't need to open the door for me, Elsa. Anya, it's part of my job, sir. Umiling siya at napangiti. Ayan ka na naman sa sir eh. Sige na, sumakay ka na rin nang makaalis na tayo. Lumulan na siya ng sasakyan. Sumakay naman ang dalaga at nang makaupo sa harap ng manibela ay dagli nitong binuhay ang makina ng sasakyan. Hindi na sila lumayo dahil malapit lang ang restaurant at pagdating sa naturang restaurant ay niyaya niya papasok si Elsa. Dito na lang ako kakain, Felix. Anito, huminto pa sa open dining area. No, you come with me. Nagpa-reserve na ako ng table for us sa private dining room. Pero baka may makakita sa atin at maintriga tayo. Driver mo lang ako. I don't care. Let's go. Hinila na niya ito sa kanang kamay, kaya napasunod ito hanggang sa private dining room. Solong-solo nila ang magandang silid na may nakaset up na round table. May pulang sapin maging ang dalawang upuan. For couple tong dining room ani Elsa habang iniikot ng tingin ng paligid. Hindi ka ba sanay kumain sa ganitong restaurant? Maraming magagandang restaurant sa LA Ani Felix, humila na siya at umupo. Umupo na rin ito sa tapat niya. Bihira ako kumain sa restaurant, mas prefer ko ang home cook. Ang boyfriend ko kasi magaling magluto, kaya sa bahay lang kami kumakain. Do you mean nag-live-in na kayo ng boyfriend mo noon? Usisa niya. Oo, umupa kami ng apartment. Mas nauna siya sa akin na pumuntang LA, pero kami na since college. Actually, nagpaplano na kaming magpakasal. Kaso bigla siyang nawala. Kaya pala hanggang ngayon ay dala mo pa rin ang pighati sa puso mo. I notice your sadness every time you talk about your past. That's okay. Pero kailangan mong ma-realize na habang iniisip mo ang nakaraan, lalo ka mahihirapang makamove on. Sign yan ng depression. When you can't let go of the past and struggle to accept a new situation. Naiintindihan ko at tama ka. Pero nitong may trabaho na ako ulit, unti-unti ko nang nakokontrol ng sarili ko sa pag-iisip ng nakaraan. But I haven't seen you smile yet. Matiim itong tumitig sa kanya at ramdam niya ang magaan nitong aura na anumang oras ay ngingiti na ito. Marahil ay awkward na rito ang umiti dahil sa tagal na nakulong ang emosyon nito sa lungkot. Sorry, ayokong umiti ng pilit. Anito pagkuwan. Paano kung sabihin ko na narito tayo for a lunch date, Elsa? Anya, pilyo ang ngiti. Excited siya habang nakaabang sa reaksyon ng dalaga at na-realize niya na may espesyal na talaga siyang nararamdaman dito. Ilang sandali namang natigilan si Elsa nang biglang sumikdo ang kanyang puso. Napagtanto niya na tuluyan na ngang naglaho ang pagkailang niya kay Felix at hindi niya namamalayan na nakangiti na pala siya. Nagbibiro ka lang, di ba, Felix? Pagkuwan ay saad niya. Lumapad ang ngiti ng binata. Finally, ngumiti ka rin. Although saglit ng ngiti lang, ramdam ko na hindi yan pilit. Mas maganda ka habang nakangiti, Elsa. Muli siyang napatdaan nang maghurumentado na ang kanyang puso. Bihira kasi ang lalaking nakaka-appreciate sa ganda niya. Sabi nga ng iba,
Masyadong matapang ang hilat siya ng kanyang muka. Madalas siyang mapag-isipang maldita. Boyfriend ko lang at tatay ko ang mga lalaking pumuri sa pisikal kong katangian. Why? May problema bang ibang lalaki sa mukha mo? Hindi kasi ako attractive lalo't hindi naman ako pala ayos. Hindi ako nagpapahid ng lipstick at umaasa lang sa natural na pinkish lips ko. Hey, real beauty doesn't need an enhancer to be noticed. At sabi nga, beauty is in the eye of the beholder. Ako naman ay hindi lang bumabase sa pisikal na katangian. Since I met you, I felt something interesting in you. Lalo lamang nabuhay ang sigla sa puso ni Elsa at nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagngiti. Salamat sa compliment. You gave me reason to smile again. Nakangiting Anya. You deserve to be happy again, Elsa. Losing someone we love is painful, but God always has the best plan for us. And everything has a reason. Maybe God planned a better future for you. Natameme na naman siya dahil sa pagkamangha. Pansin niya na mas masarap kausap si Felix kung seryoso ito. Sorry kung nahusgahan kita noon, Felix. Bakit? Amused nitong untag. Kasi akala ko talaga playboy ka at arrogante. Tumawa ito ng pagak. I expect that. Ganyan talaga ang first impression ng mga tao sa akin. I understand naman kasi most first impressions fail. Kasi hindi mo naman makikilala kagad ng isang tao sa ilang beses lang na pagkikita. You need to enter their private lives and know their side of the story before actually knowing them. Bihira rin ako mag-share ng thoughts ko or personal experience sa ibang tao. Nakikipagkwentuhan ako pero sinasabi ko lang kung anong opinion ko sa kwento ng kausap ko. Nagbibigay ng payo. Pero pahapyaw ng detalye lang ang sinasabi ko tungkol sa akin. Keeping your private life untold is safer than sharing it with people. Kasi hindi naman lahat ng nakikusyoso sa buhay mo ay bibigyan ka ng simpati. Ang iba'y hinahanapan ka lang ng butas na pwedeng ikasira mo. Habang nakikinig salita niya ni Felix, ay hindi na maalis ang ngiti sa mga labi ni Elsa. Dumating na rin ang pagkaing order nila kaya kumain na sila pero tuloy ang kwentuhan. Pagkatapos ng tanghalian ay dumiretso na sila sa Rizal Province. Nakatulog na sa biyahe si Felix. Sir, narito na po tayo. Ani Elsa nang maihinto niya ang kotse sa parking area ng warehouse. Nagising naman ang binata pero biglang dumaing. Ang kirot ng binti ko. Reklamo nito. Napulikat ka ata, sir. Anya at daglim bumaba. Binuksan niya ang pinto sa backseat at nilapitan si Felix. Walang abog niyang hinawakan ang kanang binti nito na namulikat. Napapigsi si Felix at nahawakan siya sa magkabilang balikat. Huwag mong pisilin. Ilalong masakit, Elsa. Angal nito. Kailangan maigalaw mo ang binti mo para dumaloy ng maayos ang dugo sa mga ugat. Aalalayan sana niya ito palabas, ngunit nawalan siya ng balanse. Dahil hawak siya ni Felix sa mga balikat, ay naisama niya ito na nabuwal sa lupa. Nadaganan siya nito at panandali ang naglapat ang kanilang mga labi. Okay ka lang ba, sir? Tanong niya kahit siya itong nabagok ang ulo sa lupa pero mahina lang naman. How dare you ask me that when you're the one who got hurt more? Amused nitong tanong pero hindi naman magawang tumayo. Natigilan si Elsa nang ma-realize na nasa awkward situation sila. Saka lang niya naramdaman ang impact ng paglapat ng kanilang mga labi. Naghuramentado na naman kasi ang kanyang puso. Ayos lang ako pero ang binti mo. Anya at marahang itinulak sa matipuno nitong dibdib ang CEO. Umupo naman sa lupa si Felix at banayad na hinilot ang namulikat na binti. Kumakalma ng sakit ng binti ko. Ikaw, okay ka lang ba, Elsa? Tumayo na siya at pinagpag ng kamay ang kanyang pangupo na nadikitan ng alikabok. Medyo masakit lang ang ulo ko. Inalalayan na niya patayo si Felix. Iika-ika itong maglakad habang pinapagpag ang pants na nalagyan din ng alikabok. Sinalubong naman sila ng matabang lalaki. Anong balita, manager? Tanong ni Felix sa lalaki na manager pala. Dumating na pang materyales natin mula Mindanao at Japan. May pipirmahan po kayong papeles, sir. Imporma ng manager. Kamusta ang pending permit para sa woods galing Mindanao? Okay na po, pasado na. Pagdating sa malawak na warehouse ay tuwid na ang lakad ni Felix. Tiningnan nila ang mga kahoy at bakal na karaniwang ginagamit sa paggawa ng furniture. Doon din ginagawa ang mga produkto. Kaya pala mahal ang furniture nyo kasi galing Japan pa ang ibang materyales at siguradong matitibay. Ani Elsa habang nakasunod sa CEO. Yes, bukod sa quality materials, tinitiyak namin na maganda rin ang designs ng furniture. Sa kumpanya mo rin ba galing yung sala set namin sa bahay, Felix?
Tanong ni Elsa. Oo. Regalo ko yun sa papa mo nung 60th birthday niya. Sa kumpanya ko rin bumili ang papa mo ng bed frame. Ako nagpabili ng bed frame para yun sa akin. Pinakita sa akin ni Mama noon ang design at nagustuhan ko. Biglang huminto si Felix at pumihit paharap sa kanya. At dahil naglalakad siya, nasubsob siya rito. Maagap naman ang mga kamay nito na yumapos sa kanyang baywang. Nagkatitigan pa sila ng ilang sandali. Sorry. Ani Felix, pero seryoso ang titig sa kanyang mga mata. Hindi naman naawat ni Elsa ang paghuhuramentado ng kanyang puso. Matagal na rin noong huli niya yung naramdaman. Patunay lamang yun na handa na siyang umibig ulit. Ayos lang. Anang dalaga at dumistansya. Parang sasabog na kasi ang kanyang dibdib sa lakas ng pagkabog. Tungkol pala sa bed frame na binili ng mama mo. 2 lang yun kasi ako mismo nag-design. Sumubok lang ako kung kaya kong maging furniture designer. Gusto ko kasi na nakaukit ang water dragon sa headrest ng kama. Anito, ikaw ang nag-design ng bed frame? Manghang untag niya. Yes, at nahiya akong panindigan kaya 2 lang ang pinagawa ko. Yung isa ginagamit ko sa bahay. Pinabili ko ang bed frame kasi mahilig din ako sa logo na may dragon. Sabi ni Mama nag-iisa lang yung ganoong design at mas mura kumpara sa iba. Pareho pala tayo ng taste, ano Elsa? Malapad itong umiti. Pero bakit hindi mo itinuloy ang design mo? Maganda naman ah. Sabi kasi ng iba yung masyadong vintage ang design ko. Pero sa furniture, mas attractive para sa akin ang vintage designs. Lakas makasosyal. Anya at napangiti. Nagtataka pa siya kung bakit titig na titig sa mukha niya si Felix na nakangiti. May problema ba sa mukha ko, sir? Hindi na timping tanong niya sa amo. Pumiksi pa ito sa pagkagulat. Tila nahimasmasan. Masaya lang ako kasi madalas ka nang nakangiti. Lalo kang gumaganda sa paningin ko. Tura nito. Ginungko si Elsa ng pagkailang, ngunit may kasamang kilig. Baka hinihintay na tayo ng manager sa opisina. Apilan niya paggawan, nagpatiunan na siyang naglakad. Sumunod naman si Felix hanggang sa mini office kung saan pumasok ang manager. Nagpa-meeting pa ang binata kaya inabot sila ng gabi sa warehouse. Matapos maihatid ni Elsa si Felix sa bahay nito ay kaagad siyang umuwi. At pagdating ng bahay ay nadatnan niya ang kanyang ina sa salas. Nakaupo sa couch at nagtutupi ng nilabhang damit. Ginabi ka na anak ka, ani Elma. Nagmano siya rito at umupo sa tabi nito. Pumunta kasi kami ni Boss sa Rizal, ma. Ganoon ba? Kumain ka na ba? Opo, si Papa po. Tulog na siya. Naalala naman niya si Amanda at ang sinasabi nitong utang nila. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol sa utang mo kay Amanda? Usig niya sa ina. Napabuntong hininga ang ginang. Sorry anak, nahiya na akong humingi sa'yo ulit, lalo't ibinalita mo na namatay si Jake. Hindi ko naman nakalain na aabot ng mahigit 1 milyon ng bill ng kuya mo sa ospital. No choice na ako kundi lumapit sa tita mo. Kaso ipinasa niya ako kay Amanda. Inoobliga na nga ako ni Amanda na magbayad, na may interes pa. Umigting ang panga niya sa gigil. Hindi na talaga effective ngayon ang sinasabi na blood is thicker than water. Kadugo mo mismo ang manggugulang sa'yo. Samantalang nung hindi pa nakakapag-asawa si Tita Elizabeth, ikaw ang sumasalo sa gastusin niya sa school. Kasi maaga siyang nabuntis at hindi pinanagutan ng lalaki. Pinalaglag pa niya ang bata. At ikaw rin ang gumastos nung nagkasakit siya. Nung mamatay ang nanay niyo, ikaw lang ang gumastos. Palatak niya. Hayaan mo na anak. Hindi natin maoobliga ang tita mo. Lalo't ako naman ang lumapit at nangutang sa kanila. Nitong nakaraang buwan ay nagdemand si Amanda na gusto niya ay buong 1 milyon ng ibayad kasi kailangan daw niya ang pera para sa kasal niya. Tumawa siya ng pagak. Sigurado ba si Amanda na ikakasal siya, ma? Sa yaman nila, barya lang ang 1 milyon. Dahilan lang niya yun para gipitin kayo. Gagawin ko ng paraan para mabayaran ng 1 milyon kay Amanda. Huwag na kayong ma-stress. Salamat, anak. Tinulungan pa niya ang ginang sa pagtutupi ng mga damit. 1 linggo pa ang lumipas, kinukulit na naman ni Amanda si Elsa. Palaging dahilan niya ay nagagalit din sa kanya si Felix. Totoo naman, nagagalit ang binata sa tuwing binabanggit niya si Amanda. Elsa, may gagawin ka ba sa Saturday? Tanong ni Felix nang makarating sila sa opisina nito. Maaga silang pumasok sa trabaho dahil may meeting ang CEO. Sa umaga wala, pero sa gabi magjo-duty ako sa ospital. Bakit? Punta ka sa bahay ko sa Saturday. Doon ka na rin magbihis bago pumasok sa ospital.
Ano naman ang gagawin natin sa bahay mo? Nagpalit kasi ako ng ibang furniture at hindi ko alam kung paano ayusin. Hindi ba may on-call kayong interior designer for furniture display? Hindi siya available sa Saturday. At saka mas komportable akong kasama ka sa bahay. Napansin ko rin na maganda ang taste mo sa interior design. Napangiti siya nang maisip na nagtitiwala sa kanya si Felix. Pansin din niya na hindi na ito nag-iimbita ng babaeng kaibigan sa opisina. Hindi ba may mga girlfriend kang iniimbita sa opisina? Hindi mo ba sila dinadala sa bahay mo? O sisa niya habang inaayos sa mga papeles sa lamesa ng CEO. Mga kaibigan ko lang sila sa business at never ako nag-share about my private life. Anito at umupo sa swivel chair. Paano naman ako? Driver mo lang ako tapos komportable kang patambayin ako sa bahay mo? Umiti ang binata at tinitigan siya sa muka. Because you're special, Elsa. Pakiramdam ko perfect tayo for each other. Paano mo naman nasabi yan, boss? Amused niyang saad. You're heartbroken and I'm a hopeless romantic. Naniniwala kasi ako na mas masarap ang pag-ibig na hinubog ng tamang pagkakataon. Ibig mo sabihin ay never ka pang na-in love? Yes, I admit. I know love isn't just a word that carries roller coaster emotions. It's deeper than that. At napatunayan ko yun simula nang narinig ko ang kwento mo tungkol sa late boyfriend mo. You proved to me that love is a strong connection. A bond that even death can't break. I envy your boyfriend. Kasi kahit wala na siya, hindi ka tumigil na mahalin siya. Seryosong pahayag nito. Bahagyang napayuko si Elsa at bigla niyang na-realize na hindi na siya ganoon kaapektado sa pagkawala ni Jake. Madalas niya itong napapanaginipan pero palagi sinasabi ni Jake na kailangan na niyang maging malaya mula sa nakaraan. Tama ka, Felix, pero ang lahat ay may hangganan. Hindi ko man makalimutan si Jake. Hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako magmamahal ulit ng iba. Anya. Do you mean ready ka na magmahal ulit, Elsa? Nang titigan niya ito ay nasorpresa siya sa sayang nababanaag sa mga mata nito. Oo, pero ayoko muna ng pressure. Gusto ko maramdaman muna yung safety at comfort sa lalaki bago ko ibigay ang pagmamahal sa kanya. Hindi lang kasi love ang habol ko, kundi yung assurance for my safe and better future. I got your point, Elsa. But you can try me. Siguro naman may tiwala ka sa akin. Kilala mo naman na siguro ako. Wala akong sekretong hindi sinabi sa'yo. I told you about my family, my past, even my silly side. Nawindang siya nang matanto na may espesyal na ngang nararamdaman sa kanya si Felix. Anong ibig mo sabihin, Felix? Usig niya rito. Ginagap nito ang kanyang kanang kamay na nakalapat sa tambak na papeles. Elsa, I like your personality. Since nakilala kita, pakiramdam ko natagpuan ko na yung sign na matagal ko nang hinihintay. We had everything in common. Sa tubing napapangiti kita, doble ang sayang nararamdaman ko. I can't even stop thinking about you. Nilukob na ng hindi mawaring emosyon ng kanyang puso. Naramdaman na niya ulit ang galak at kilig na matagal nang nawala sa kanyang sistema. Pero naka-arrange ka na kay Amanda at siguradong hindi ako magugustuhan ng parents mo dahil sa family background ko. Hindi ako bagay sa mundo mo, Felix. Nababahalang saad niya. That doesn't matter. Sinabi ko na sa parents ko na hindi ko pa kakasalan si Amanda at napatunayan ko naman na matino at responsable kang babae. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay na hawak nito. Baka nabibigla ka lang o kaya masyadong nalilibang sa closeness natin. Take your time, Felix. Hindi nahihinog ang pag-ibig sa maikling panahon. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Okay, but allow me to court you. To prove to you how sincere I am. Hindi siya sumagot. Maya-maya ay may dumating na bisita na magandang ginang. Felix, bakit pinalitan mo si Amanda as our brand ambassador? Kaagad ay palatak ng ginang. Naina pala ni Felix. Sumugod ito sa binata. Mom, I told you, I only accept Amanda because of you and Dad. But she didn't give more profit to the company. Depensa naman ng binata. How dare you say that? Amanda's company is one of the pioneer investors of our company. Without them, we can't reach the international market. Correction, Mom. I'm the one who got the international clients and built the US branch. Nagsinungaling sa inyo ang mommy ni Amanda. Bakit ba ang bilis niyo maniwala sa maginang yun? They're good at acting and fabricating things. Enough. Your dad's health is getting worse. Once you disobey him, he will hold your inheritance. And to make things smooth, you need a company merger. At tanging kumpanya lang ni na Amanda ang perfect for us.
dahil sa lawak ng international connections nila. Think about the company's future first, son. Palatak ng ginang na nagpatahimik kay Felix. Hindi na nakiusyoso pa si Elsa at lumabas na ng opisina. Pero dahil sa mga narinig, ay lalo lamang siyang nag-alangang ituloy ang pag-usbong ng pag-ibig para sa binata. Sabado ng umaga ay pumunta pa rin si Elsa sa bahay ni Felix. Ayaw kasi siya nitong lubayan ng tawag. Thanks for granting my invitation, Elsa. Nag-grocery na ako kagabi para may stock tayo ng lulutuin ngayon. Nakangiting bungad ni Felix nang lapitan siya nito. Ipinasok niya sa bakuran nito ang kanyang motorsiklo. Nakasuot ulit siya ng bughaw namang rider jacket at makapal na leggings na itim. Akala ko ba mag-aayos lang tayo ng furniture mo? Bakit parang may balak kang mag-food trip? Amuse niyang saad. Tumawa ito ng pagak. Siyempre kasi mabigat ang trabaho natin at kailangan natin ng lakas. Ako naman ang magluluto eh. Marunong ka pala magluto, Felix. Akala ko instant breakfast lang ang alam mo kasi pinagluto mo ako minsan. Don't underestimate my cooking skills, Elsa. Baka kapag natikman mong luto ko, ma-inlove ka sa akin. Kinindatan pa siya nito. Iiling-iling siyang umiti. Pagkuwan ay sumunod na siya rito papasok ng bahay. Nagkalat ang bagong furniture nito sa labas. Bakit puro gawa sa kahoy naman ngayon ang furniture mo? Tanong niya habang hinihipo ang headrest ng wooden sofa. Narealize ko kasi na tama ka. Mas magandang tingnan kung uniform ang furniture. Dati kasi mixed wood and steel ang furniture ko at sabi mo walang concept. Napangiti siya dahil umaayon sa mga suggestion niya si Felix. So, can we start now? Pagkuwan ay tanong niya. Mag-almusal muna tayo, aba. Kumain na ako ng pandesal at kape. Hindi yun sapat, Elsa. Pandesal is a simple carbohydrates. Madaling matunaw sa tiyan kaya mabilis ka rin gugutumin at manghina. Dito ka lang, magluluto ako ng breakfast, okay? Tumango lamang siya at sinundan ng tingin ang binatang paalis. Naaliw siyang tingnan ang muscles nito sa likod. Nakasuot lang kasi ito ng itim na shorts. Maya-maya rin ay pinuntahan ni Elsa sa kusina si Felix. Naabutan niya ito na may hinahalo sa kawali. Malapit nang maluto ang almusal, Elsa. Kumakain ka ba ng daing na bangus? Anito nang mapansin siya. Tuluyan siyang lumapit dito at tiningnan ang niluluto nitong scrambled eggs. Wala naman akong pili sa pagkain. Paborito ko nga ang daing na bangus eh. Anya. Same tayo. Sabi mo rin ay mahilig ka sa egg yolks. Oo, lalo na kung malasado ang pagluto. See, marami talaga tayong pagkakapareho. I'm sure masaya ang pagsasama natin as husband and wife. Naudlot ang kanyang pagngiti nang maisip ang chat sa kanya ni Amanda. May nagsabi pala rito tungkol sa closeness nila ni Felix at iginiit nito na nililigawan siya ng binata. Ang advance mo namang mag-isip, boss. Amuse niyang saad. Kunwari ay hindi apektado. Hindi ka pa rin ba naniniwala na seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo, Elsa? Yung pag-imbita ko sa'yo na mag-lunch at dinner, parte yun ng paniligaw ko. And now, it's also my way of convincing you to accept me as your lover. Anito habang nagsasali ng nalutong scrambled egg sa plato. Na-appreciate ko ang effort mo, Felix, pero masyado pang maaga para seryosohin mong nararamdaman mo. May problema ka pa sa pamilya mo. Anya, I can handle my family at wala silang magagawa para pigilan ako. Kaya nga sinisikap ko na maging independent sa business para wala silang maisumbat sa akin. Once naabot ko na ang goal kong stable profit, I will build my own company brand. Dahil sa determinasyon ni Felix ay nag-boost ang confidence ni Elsa na panindigan din ang kanyang nararamdaman. Hindi na muna siya nagkomento at tinulungan ito sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Pagkuwan ay kumain na sila. Pagkatapos ng almusal ay sinimulan na nila ang pag-aayos ng furniture. Mag-resign ka na kaya bilang ambulance driver, Elsa? Ani Felix habang nagtatanggal ng bubble wrap sa center table. Hindi pwede, may pinag-iipunan ako. Anya, tinulungan na ang binata. Sapat naman sigurong sinasahod mo sa akin para makapag-ipon ka. Ano ba yung pinag-iipunan mo? Pahihiramin na lang kita ng pera kung magkano ang kailangan mo. Tipid siyang umiti, kahit papaano ay may pride siya, at hindi siya abusadong babae na sasamantalahin ang kabaitan ni Felix. Salamat pero kaya ko namang maabot ang goal kong ipon na walang tulong ng iba. Anya. Pero halos wala ka ng pahinga. Dagdagan ko na lang ang sahod mo, okay ba? Mas okay yun sa akin. Pero wag mong tatanggihan ng mga tip at panlilibre ko sa'yo Ibang usapan yun. Oo na. Maya-maya ay natigilan siya nang akbayan siya ni Felix. Umisod pa ito palapit sa kanya
kaya biglang kumabog ang kanyang dibdib. Saktong paglingon niya rito ay humarap din ito sa kanya, at sa sobrang lapit ng kanilang mga muka ay gadaliri na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Close your eyes, Elsa. Bulong nito. Tila nahipnotismo at napapikit nga siya. Hindi siya nakahuma nang maramdaman niya ang init na mga labi ni Felix na humahalik sa kanyang bibig. Tutugon na sana siya, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. Excuse me, sasagutin ko lang ang tawag. Anya at dagling umiwas. Dinampot niya ang kanyang cellphone sa lamesa at dinala palabas ng bahay. Doon na niya sinagot ang tawag ng kanyang ina. Ma, napatawag kayo. May problema ba? Tanong niya sa kausap. Anak, nagpunta rito sa bahay kanina si Amanda at inoobliga ako magbayad ng utang. Binigyan niya ako ng palugit. Hanggang Monday lang daw. Kung hindi tayo makapagbigay ng 1 milyon, idedemanda niya ako. Eksaheradang sumbong ng kanyang ina. Uminit ang kanyang bumbunan. Puwisit talagang Amandang yun. Relax lang kayo ma, kakausapin ko si Amanda. Anya. Sige anak. Saktong naputol ang tawag ay may dumating na pulang kotse na huminto sa tapat ng gate. Ginupo na siya ng kaba nang makita ang mami ni Felix na bumaba ng sasakyan. Napansin na siya nito. Elsa, bakit narito ka ha? May lakad ba si Felix ngayon? Tanong ng ginang habang palapit ng gate. Nilapitan niya ito at pinagbuksan ng gate. Nagpatulong lang po si Sir Felix na maayos ang bagong furniture niya. Turan niya. Nagpatulong siya sa'yo? That's not a driver's job. Medyo mataray nitong sabi. Felix! Tawag nito sa anak. Napalabas naman ng bahay ang binata at hinarap ang ina. Nagtalo na naman ang mga ito. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Dahil sa pag-ignora mo kay Amanda, gusto nang mag-cancel ng daddy niya ng partnership sa kumpanya natin. Once nawalan tayo ng suporta mula sa kanila, malaking crisis to sa production ng furniture. Ngayon pa na marami tayong orders mula US. Palatak ng ginang. Ma'am, kumalma nga kayo. Masyado kasi kayo nakadepende lang sa kumpanya ni na Amanda eh. Ani Felix. You need to talk to Amanda's family now. Susuko na rin si Amanda dahil sa pinagagawa mo. Iniiwasan mo siya pero iba-ibang babae ang kasama mo. Kumalat pa ang chismis na may nililigawan ka empleyado. Alam kong ginagawa mo lang yun para hindi matuloy ang kasal niyo ni Amanda. Enough, Mom. I would rather die than marry Amanda. Naaktuhan pa ni Elsa ang pagsampal ng ginang sa pisngi ni Felix. Inusig naman siya ng konsensya nang maisip na lalong nawala ng interes si Felix kay Amanda dahil sa kanya. Nang humupa ang away ng mag-ina ay nilapitan niya si Felix at nagpaalam. Aalis na ako, sir. May emergency sa ospital at need ng extra ambulance driver. Alibay niya. Sige, see you on Monday, Elsa. Ani Felix. Tumango lamang siya. Nang makuha ang kanyang bag sa salas ay kaagad siyang umalis. Pagdating sa kanilang bahay ay kaagad tinawagan ni Elsa si Amanda. Sumagot ito pero daglim pumalatak. You finally called me, Elsa. Narealize mo na ba kung anong mali ang nagawa mo, ha? You betrayed me. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang babaeng nililigawan ni Felix? I have spy in his company at nakuhanan niya kayo ng picture na magkasama sa restaurant. Anito na nang gagalaiti. Napabuga siya ng hangin. Amanda, alam mo sa simula pa lang ay ayaw na sa'yo ni Felix. Paano kita tutulungan kung pati masamang gawain mo since grade school ay alam ni Felix? Hindi naman siya tanga para pakasalan ka basta. Ipinipilit mo ang sarili mo sa lalaking mahusay kumilatis ng pagkatao. Huwag mong isisi sa akin ang failure mo dahil ikaw mismo sumira sa imahe mo kay Felix. Depensa niya. Tumigil ka. Kung hindi ka nakilala ni Felix, he will give me a chance. Dati hinahayaan na lang akong tumambay sa office niya. Pero nung naging driver ka niya, halos sipain na niya ako. Maybe you told him about my personality kaya lalo siyang nainis sa akin. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan, Amanda. Babayaran kita, pero kalahating milyon muna. Gagawan ko ng paraan para mabayaran ka agad ng kulang. Anya pagkuwan. No, I want 1 million. Once wala pa rin sa Monday, ide-demanda ko ang nanay mo at titiyakin ko rin na hindi na kayo magkakapagtrabaho ng tatay mo sa MHS Furnishing. Maraming connection ng dad ko sa business industry at pati kuya mo mawawalan ng trabaho. Natigilan siya at nilabo ng kaba. Ikinakahiya ko na naging kadugo kita, Amanda. Hindi mo deserve sambahin ng mga bulag mong supporter sa social media. Nakalimutan mo na ata ang karma. Anya na may gigil. Ilang sandaling natigilan si Amanda sa kabilang linya. Okay, hindi ko kayo ooobligahing bayaran kaagad ng 1 million.
Pero may kondisyon ako. Anito pagkuwan. Anong kondisyon? Leave Felix and his company. Pabalikan mo na sa trabaho ang tatay mo. Alalahanin mo, isang sabi ko lang kay Daddy mawawala ng trabaho ang pamilya mo. Simple lang hinihingi kong kapalit, Elsa. Take it or leave it. Napaluklok siya sa couch at pinag-isipang maigi ang sinabi ni Amanda. Kalaunan ay narealize niya na mas magkakaroon sila ng katahimikan pareho ni Felix kung iiwasan muna niya ito. Pero gagawan pa rin niya ng paraan na para maibalik ang 1 milyon ni Amanda. Sige, payag ako. Pagkawanay pa siya niya. Good. Huwag ka nang papasok sa kumpanya ni Felix. Ani Amanda. Okay. Pinuto na niya ang tawag. Pero maya-maya rin ay biglang nanikip ang kanyang dibdib at napagtanto na hindi niya kayang layuan si Felix. Sorry Felix, baka hindi pa ito tamang panahon para sa atin. Usal niya at napahiga sa couch. Lunes ng umaga habang palabas sa bahay si Felix ay nagtataka siya kung bakit si Mang Ador na ang naglilinis ng kanyang kotse. Mang Ador, nasan si Elsa? Tanong niya sa Ginoo nang makalapit siya rito. Tumigil naman ito sa pagpupunas ng salamin sa bintana ng kotse. Magandang umaga, Felix. Kaswal nitong bati, nakangiti. Hindi na pala magtatrabaho sa'yo si Elsa kaya bumalik na ako. Magaling na rin naman ang injury ko. What? Why? Anong nangyari kay Elsa? Wala naman siyang nabanggit na aalis na siya. Ginupo na siya ng kaba. Nag-full-time driver na siya sa ospital eh. Ano? Bakit hindi niya sinabi sa akin? She hasn't answered my call since Saturday night. Pasensya ka na, sir. Nire-respeto ko ang desisyon ng anak ko. Hayaan na lang natin siya. Nagpanik na siya. Iginiit na may ibang dahilan kung bakit biglang umalis si Elsa. Naisip niya na baka kinausap ito ng kanyang ina. No, I need to talk to Elsa, Mang Ador. Anya na nababalisa. Hindi na umimik ang Ginoo at pinaandar ang kotse. Lumulan na lamang siya dahil malilate na siya sa meeting. Umalis din sila kaagad. Pagdating sa kumpanya ay dumiretso si Felix sa conference room. Naroon ang daddy ni Amanda kasama ang kanyang ina. Kaagad nilang tinalakay ang tungkol sa business partnership. I'm sorry, Mr. Stenberg. I won't change my mind. I will accept your decision to breach our partnership contract. Anya na may paninindigan. Nanggagalaiti na ang Ginoo at napatayo. You really want to make your company down, Felix? Is that how you hate my daughter? Anang Ginoo. I don't hate your daughter, sir. I just don't want to marry a woman I don't love. I hope you will respect my decision. And about the company's crisis, I can handle it. I already dealt with new foreign business partners. Nagmura na ang Ginoo pero hindi siya nagpatinag. Nag-walkout na ito matapos pirmahan ng partnership contract breaching documents. Maya-maya ay nilapitan siya ng kanyang ina. Anak, I'm sorry. I was wrong. And you're right. Amanda's family was fooling us just to take control of our company. Inamin sa akin ng company driver nila ang totoong motive nila. Amanda's eager to marry you. So she pressured her parents to control us, to threaten us. Ani Helda. I told you, Mom. I will not allow anyone to control us. Hindi ako kasing hina ni Daddy. Simula pa lang na pinakilala niyo sa akin ang pamilya ni Amanda, nagduda na ako. Hinayaan ko silang makialam sa kumpanya para mas madali kong mahuli ang motibo nila. Pero matagal ko na silang iniimbestigahan. Since nalaman ko ang anomalya sa kumpanya nila, unti-unti na ako naghahanap ng mas malakas na business partners. And now that I have 2 big-time foreign investors, I have accepted Mr. Stenberg's withdrawal. Thank you, son. Nalinaw din sa akin lahat ng plano mo. I misjudged you, and your dad stopped worrying about the company's future. We will not interfere with your life anymore. You can marry the woman you love. At balita ko ay si Elsa pala na anak ng driver mo ang nililigawan mo? Yes, but Elsa resigned. Bumalik na si Mang Ador. Bakit? I thought you threatened her. No, I didn't talk to her. Inaamin kong uminit ang ulo ko sa kanya, pero hindi ko naman siya pinagsabihan na layuan ka. Maya-maya ay naisip niya si Amanda na maaaring salarin sa pag-alis ni Elsa. Maybe Amanda did something to push Elsa to leave me. Ayaw sabihin ni Mang Ador ang rason eh. Gigil niyang saad. Then what are you waiting for? Talk to Elsa and tell her you love her. Ako nang bahala sa meeting. Thanks, Mom. Tumayo na siya at patakbong lumabas. Inutusan niya si Mang Ador na puntahan nila si Elsa sa ospital. Kaagad namang nagmaneho ang Ginoo.
May problema po ba kayo sa pamilya, mga Dor? O sisa niya nang lula na sila ng kotse. Ang problema namin ngayon ay ang 1 milyong balanse ng utang namin kay Amanda. Anito. Bakit kayo nagkautang sa kanya? Dahil sa anak kong lalaki na nadisgrasya noon. Naoperahan siya sa spinal cord. So, ginikipit kayo ni Amanda? Oo, pero ginagawa na ni Elsa ng paraan para mabayaran ang utang. May ideya na siya kung paano matutulungan ang pamilya ni Elsa. Pagdating nila ng ospital ay wala si Elsa. May sinundo umanong pasyente. Bumalik na lamang sila sa opisina. Samantala, gabi na nakauwi si Elsa dahil sa dami ng pasyente sa ospital. Nasurpresa siya pagpasok ng bahay na kasalo ng magulang niya sa hapunan si Felix. Anak, mabuti narito ka na. Ani Elma, sinalubong pa siya. Ma, bakit narito si Felix? Gusto kanyang makausap. Teka, ano yung chat sa akin ni Kuya na bayad na raw ang utang natin kay Amanda? Nag-chat din sa akin si Amanda at galit na galit kasi hindi raw ako tumupad sa usapan. Anya nang maalala ang tungkol sa utang. Binayaran na ni Felix ang utang natin kay Amanda, anak. Ano? Maya-maya'y lumapit sa kanila si Felix. Can we talk, Elsa? Anito, nakangiti. Tumango siya at muling lumabas. Lumuklok siya sa sofa roon sa terrace. Sinundan naman siya ni Felix. Bakit mo binayaran ang utang namin kay Amanda, Felix? Usig niya sa binata na umupo sa kanyang tabi. I just wanna help. Nalaman ko na ginigipit pala kayo ni Amanda. Ako mismo nag-abot ng pera kay Amanda kanina at nalaman ko ang pinagagawa niya sa'yo. Inutusan ka pala niya na himukin ako na pakasalan siya. And you chose to avoid me just to stop her from pressuring your family. Problema ko to. Hindi ka dapat nakialam, Felix. Angil niya. Ginagap nito ang kanyang kamay at banayad na pinisil. Please accept my help. Let's say it's part of my proposal. Anong proposal? Matiim siyang tumitig sa gwapo nitong muka. I want to marry you, Elsa. Actually, narito ako at namamanhigan sa parents mo. Please stop avoiding me. Nasasaktan ako, honey. Habang nakatitig siya sa nagsusumamo nitong mga mata ay unti-unti ring gumagaan ang kanyang pakiramdam at napatunayan niya na mahal nga siya ni Felix. Salamat, Felix. At sorry kung mas pinili kong iwasan ka. Ayaw ko lang maging burden sa'yo. Nasanay rin kasi ako na ako lang ang nagre-resolve sa problema ko. Ayaw ko ring isipin mo na kumakapit ako sa pera mo. Ikinulong nito sa mga palad ang kanyang muka at pinakatitigan siya sa mga mata. I never think you just want my money, honey. Helping you is from my heart, not just pity. Gusto ko kasing mahalin mo ako sa natural na proseso. Caring and sharing are part of love, right? Your problem is mine too. So we need to solve it together. I love you, Elsa. I already accepted your past, and I'm willing to do anything to make you trust and love me. Masuyong pahayag nito. Napangiti siya nang tuluyang maghari ang pagmamahal sa kanyang puso. Nabuo rin ang kanyang pasya na tanggapin ang binata. Salamat talaga, Felix. Ang totoo ay labag sa loob ko na iwasan ka. Kasi gusto na kita. Pero kailangan kong unahin ang pamilya ko. Lumuluhan ang saad niya. I understand. At least now, you have the freedom to express your emotions without the guilt of the past pulling you back. And since you accepted me, could you please accept my proposal? Tumayo na ito at may dinukot sa bulsa ng pants nito. Natitigilang tumitig siya sa inilabas nitong maliit na pulang kaheta. Anong proposal ba kasi yan? Nasasabik niyang tanong. Bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at binuksan ang kahetang hawak nito. I'm here to propose to you a marriage, honey. Nagpaalam na ako sa parents mo at pumayag na sila. Elsa, I know I'm so fast, but I can't wait to have you in my life as a lifetime partner. Will you marry me? Anito na nakangiti. Nadagdagan ng kanyang luha pero dahil sa labis na tuwa, sigurado na rin siya sa kanyang pagmamahal kay Felix kaya paulit-ulit siyang tumango. Yes, Felix, I will marry you. Tugon niya. Lumapad ang ngiti ng binata at excited na isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Thank you, honey. Anito at bigla siyang siniil ng halik sa mga labi na dagli rin niyang tinugon. Pero yung 1 milyon, babayaran ko sa iyo ha? Anya pagkatapos ng halik. Ikaw ang bahala. Kahit 50 years to pay pa. Pero kahit pagmamahal mo na lang ang kabayaran, sapat na sa akin yun, honey. I love you, Elsa. Anitong nakangiti ng matamis. Natawa siya. Mahal din kita.
At sigurado akong with interest pa na pagmamahal ang ibabalik ko sa'yo. Pagkawan ay pumasok na sila ng bahay at sinamahan sa hapunan ang kanyang mga magulang na tuwang-tuwa sa balita nila. 3 buwan lang ang lumipas ay ikinasal din sa simbahan sina Elsa at Felix. Natuwa rin ang parents nito dahil sa wakas ay nagpakasal na si Felix. Hindi na rin sila ginugulo ng pamilya ni Amanda. At ilang buwan lang ang lumipas ay biniyayaan sila ng anak na babae. Masaya na silang nagsasama at nagtutulungan sa negosyo at pagpapalaki sa kanilang anak. At sa huli, napatunayan ni Elsa na kahit gaano kalamig ang puso dahil sa sakit ng nakaraan, may taong darating na hindi pipilit, kundi dahan-dahang magpaparamdam kung paano ulit magmahal. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.